susundin niyo ba ako kapag papatuloy kayo sa paggawa ng kasalanan? Hindi niyo ba nakikita na malapit na akong dumating? Magpakabanal na kayo. Amen. Good morning mga kapatid. Ang sinasabi ng Diyos sa atin, yung future event, alam ng Diyos kung sino maliligtas, alam niya kung ano yung araw ng pagbaba ng Panginoon. Lahat ng bagay alam ng Ama. Walang bagay na hindi alam ng Ama. Ngayon yung lamang makarinig ng tinig ng Diyos, ng Ama, yun lang ang makakalapit kay Kristo. At lahat ng ibibigay ng Ama kay Kristo sa anong paraan, hindi niya itataboy. Kaya pasalamat tayo sa Diyos pagkat nagpakilala sa atin ng Panginoong Hesus at inilagay tayo sa iglesia na itinatag ng Ama. Ang Ama pa rin ang nagtatag ng iglesia. Nilagay niyang Pangulo, si Jesus Christ. Tayo yung mga anak ng Diyos na mga miyembro ng iglesia. Malibang pagpahayagan ni Kristo ang isang tao, tsaka lang makakakilala. So, hindi lahat ng tao nakakakilala sa Diyos. Yun lamang ibibigay ng Ama kay Kristo at pagpapahayagan ni Kristo. Matthew 11:27. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama. At sino man hindi makakakilala sa anak, kundi ang Ama. At ang sino mang hindi nakakakilala sa anak, kundi ang anak, ang yung ibiging pagpahayagan ng anak. So ang makakakilala lang sa Diyos, yung ibiging pagpahayagan ni Kristo. Hindi ka naman pahayagan ni Kristo, kundi ka ibibigay ng Ama. John 6:37-45. Ang lahat na ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin. At ang lumalapit sa akin sa anumang paraan, hindi ko itataboy. So, hindi nagtataboy ang Panginoong Hesus. Kaya pag may nakita kayong pastor na itinataboy kayo, hindi niya kilala ang Diyos. Kasi ang lahat ng anak na Diyos na ibinibigay, hindi itataboy ni Kristo. Bakit ikinakas out ng mga pastor na ito? Hindi sila nakakakilala ng Espiritu ng Diyos. Kasi ang mga anak ng Diyos, hindi pwedeng itaboy ni Kristo. Kasi binigay ng Ama yun eh. Sabi sa 44:45. Walang tao makakalapit sa akin. Maliban ang Amang nagsugo sa akin at sa kanya'y magdala sa akin. At siya'y aking ibabangon sa huling araw. At nasusulat sa mga propeta, tuturuan silang lahat ng Diyos at ang bawat nakarinig sa Ama at natuto'y lumalapit sa akin. Diba tinanong ni Kristo yung mga apostol, sa inyo sino ba ako? Yung iba sabi, kayo daw po si Elias, kayo po si ganito. Ikaw Pedro, sino ako sa iyo? Ikaw po ang Kristo, ang anak ng Diyos. Sabi ni Jesus Christ, hindi ipinahayag yan sa iyo ng butot laman at dugo. Ipinahayag sa iyo yan ng Ama. So, natuto si Pedro, kaya nga lumapit siya kay Jesus Christ. Narinig niya ang tinig ng Ama, lumapit siya kay Kristo. Ibinigay siya ng Ama kay Kristo. Ganun din tayo lahat. Kaya mapaalad tayo. Kasi ibinigay tayo ng Ama kay Kristo eh. Lahat tayo nakarinig ng tinig ng Ama at natuto. Naintindihan natin. Kaya yung mga hindi nakakaunawa ng will of God, hindi ibinigay ng Ama yun, sabi sa Bible eh. Ang halamang hindi itinanim ng Ama, kanyang bubunutin. Kasi ang maliligtas lang, yung ibinigay ng Ama. Paano ililigtas ng Ama yung hindi niya ibinigay kay Kristo? Kaya yung binigay naman ng Ama kay Kristo, hindi itataboy ni Kristo. Alam niyo ba tayo mga cast-out ako, itinaboy ako eh. Meron din dito mga kasang itinaboy din. Iglesia tayo na mga itinaboy eh. Wala tayong halaga sa kanila, pero sa Diyos napakahalaga natin. Yung minamaliit ng tao, alam nyo, sa Diyos napakataas nun. Yung inaapit dito sa mundo, mahal na mahal ng Diyos yun. Kaya iniipon niya yan. Yung lahat ng naging members ni David, alam nyo, cast out yun, 600. Naging pastor si David ng Israel, cast out lahat naging member niya. Eh si David ay cast out eh. Pinapatay siya ng pastor ng Israel na si Saul eh. Hinahanti siya, pinapatay siya, cast out siya. Ang ibinigay din sa kanya, mga cast out, doon nagsimula iglesia ni David, cast out. Yung hindi kinakilala ng tao, yung mga taga-sanlibutan, hindi tayo makilalanin. Ang kikilala na sa ating mga anak ng Diyos. Kaya nga mapalad tayo. Ngayon, paano naman natin malalaman na tayo nakakakilala sa Diyos? 1 John 2:3-4. Dito mo malalaman.
At sa ganito'y nalalaman natin na siya ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. At ang mga utos ng Ama, ang utos ni Kristo. Sabi ni Kristo, wala akong tinuturo sa inyo na hindi sinabi ng Ama. Lahat na nakita ko sa Ama, narinig ko sa Ama, yun ang sinasabi ko sa inyo, yun ang ginagawa ko. So lahat ng kautosan ni Kristo, kautosan ng Ama. Lahat ng sinasabi ni Kristo, sinasabi ng Ama. Sa Ama nagmumula ang lahat ng bagay. Kaya pupunta tayo kaya naglagay siya ng daan papunta sa kanya, si Kristo lang. No one can go to the Father except by Jesus Christ alone. Si Kristo lang ang daan papunta sa Ama. Kaya ang ginawa naman ng Ama para makapunta tayo sa Kanya, nagsalita siya sa atin. Narinig natin ang tinig ng Ama, natuto. Binigay ngayon tayo kay Kristo. Yung iglesia ang itinayo niya na may apostol at propeta, may mga pastor guro, may mga gifts of the Holy Spirit. Ngayon, nung ibigay tayo sa Panginoong Jesus, ibinigay naman sa atin ang Espiritu Santo. Isinugo ni Kristo ang Espiritu Santo sa atin at ang Ama para maturuan tayo ng kaligtasan. Matuto tayo, increase in the knowledge of Christ. Kasi kailangan lumago tayo sa karunungan. Pag hindi ka nabigyan ng Ama ng Espiritu ng karunungan at kaalaman, hindi mo makikilala ang Diyos. At para makilala ang Diyos, bibigyan ka ng Espiritu ng pagkilala. John 17:3. Kasi ang prosesong ito, ang Ama ang lahat gumawa. Siya ang director, siya ang nag-akta ng lahat ng istorya ng buhay natin. He is the beginning and the last. Kilala niya tayong lahat. Mula nang magtakda siya ng pagsilang mo, itinakda niya rin kung mamamatay ka o hindi. Siya ang nagtakda ng lahat sa buhay natin. He is the first and the last. He is the beginning and the end. Alam na alam ng Diyos ang pasimula ng buhay natin hanggang sa katapusan. John 17:3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila bilang iisang Diyos na tunay, na siyang yung isinugo sa makatuwid bagay si Yesu Kristo. So, ang akala ng mga tao, nakikilala nila ang Diyos eh. Yung tunay na Diyos, kasi napakaraming Diyos eh. May Diyos, iba-iba ang Diyos, ang daming Diyos eh. Eh yung tunay na Diyos ba, makikilala mo? Makikilala mo lang yan kapag nagpakilala si Kristo. Matthew 11:27 nga, babasahin natin ulit. Ang lahat ng bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama. At sino may hindi makakakilala sa Ama, kundi ang anak. At sino may hindi makakakilala sa Ama, kundi ang anak na iyong ibiging pagpahayagan ng anak. So ang nakakakilala lang sa Diyos Ama, si Kristo lang. So ang makapagpapaliwanag lang tungkol sa Ama, si Kristo lang. So para makilala mo, maunawaan mo ang Ama, ipapakilala ni Kristo ang Ama sa iyo. Ang Spirit, ang Diyos, yung Godhead, ang Ama, ang Anak at Spirit sa... Kaya sabi, bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yun ang mga gagawing mga disciples. So ang purpose ng Diyos, kaya tayo tinawag, inilagay sa iglesia, gagawing disciples, tagasunod ni Kristo. At bibigyan tayo ng Espiritu ng karunungan, kaalaman. Ephesians 1:17. Ephesians 1:17. Upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos ng ating Panginoong Hesukristo ang Ama ng kaluwalhatian, ang Espiritu ng karunungan at ang Espiritu ng kaalaman at ang Espiritu ng kaunawaan. Kaya ang lagi kong ibinibigay sa inyo, di ba? Hindi nyo napapansin. Ama, ibigay ko sa kanila ang Espiritu ng karunungan, Espiritu ng kaalaman, Espiritu ng kaunawaan. Kasi yun ang pagkilala sa Diyos na siyang buhay na walang hanggan. Espiritong galing sa Ama yun. Kaya kapag ang isang tao walang Espiritu ng karunungan, kaalaman at hindi niya makakilala ang Panginoong Yesus. Kaya napakapalad natin, ang dali nating naiintindihan ng Word of God. Hindi ba hindi kayo nahirapan makaunawa ng Word of God? Bakit? May Espiritu kayo ng karunungan at kaalaman at kaunawaan. Bigay ng Ama yun. Hindi galing sa atin yun, ha? Kasi tayo hindi, makasanlibutan tayo, ang alam natin tungkol sa mundo. Eh ba't nakikilala natin ang Ama, ang Anak at Spirit, pinagpahayagan tayo ng Diyos, hinirang tayo ng Diyos para ipahayag si Kristo. Malibang hindi ka pagpahayagan ni Kristo, hindi ka makakakilala sa Diyos. Never.
Never na makasunod ng tao pag hindi niya kilala ang Diyos. Bakit ka susunod sa isang tao hindi mo kilala? Di ba? Tinuturo lagi yan ng mga Americans eh. Do not go with strangers. Do not talk to strangers. Kaya sila, maingat sila sa mga strangers eh. Ikaw ba sasama sa hindi mo kilala? Di ba ang sasamahan mo yung kilala mo? Lalo na kung may pupuntahan kayo, sabi, punta tayo dito, ganito. Hindi mo kilala, sasama ka ba? Mamaya, kung saan ka dali nun eh. Pero nakikilala natin ang Ama, ang Anak at Espiritu Santo. Alam natin kung saan tayo dadali ng Panginoong Jesus. Kaya matibay ang faith natin, nakakaunawa tayo, nakakaintindi tayo. Meron tayong anointing of the Holy Spirit. Isa pa rin yan sa lagi kong prayer sa inyo na, Panginoon, salamat doon sa anointing of the Holy Spirit, doon sa discernment of the Spirit. Kung hindi ka bibigyan ng Espiritu ng discernment, hindi mo malalaman kung ano wastong aral, ang tamang aral na galing sa Diyos. Hindi mo malalaman kung ano ang bagay na galing sa Ama. Kaya yung iba, kita nyo, may mga Diyos sila, pero hindi galing sa tunay na Diyos. Ang tinatag nila, religion. May iba-iba silang basis. Hindi Bible ang basis nila eh. Meron silang iba-ibang basis. Yung gold-plated ni the Mormons. Yung Quran ni Muhammad. O yung mga sugo ng Iglesia ni Cristo. Catholic di ba? May kanya-kanya silang libro. Pero ang mga anak ng Diyos, hindi, isa lang, Bible lang. Sapat na to. Hindi na nangangailangan to ng iba. Sabi sa Isaiah 34:16, something like that, na basahin nyo sa aklat ng Panginoon na hindi na kailangan ng katulong. Hindi na kailangan ng katulong ba? Tapat na ang Biblia, tapos na to. Ang kailangan mo, Espiritu Santo na. Kapag may Bible, kailangan ng tao Espiritu Santo. Hindi ka isinugo ng Ama eh. Paano bibigay sa Espiritu Santo? Yung laman nakarinig sa Ama at natuto, ang ibibigay kay Kristo. At lahat ng ibibigay ng Ama kay Kristo, hindi niya itataboy. So, kasasangkapan yun ng lahat ng kapangyarihang spiritual. Para na nga sa ganun, mailigtas tayo ng Panginoon. Makaunawa tayo sa lahat ng bagay. Pag hindi mo nauna, halimbawa, magdadrive ka ng kotse, binigyan ka ng susi, may gasolina, hindi ka marunong, paano mo para takbuhin yun? So, maliban turuan ka muna nung nakakaintindi doon. At ang nagtuturo nun ang Espiritu Santo. Maliban turuan tayo ng Espiritu Santo, tsaka natin malalaman ang tungkol sa Ama, sa Anak, at sa Kanya. So, hindi pwedeng hindi ka muna gawing alagad. Gagawin ka muna alagad. At ang Panginoon isa sa atin, sabi sa Matthew. Matthew 28:19-20. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin niyo mga alagad ang lahat ng mga Sino sinabihan dito? Yung 11 apostol. Hindi pa napapalitan dito si Judas Iscariot eh. Yung 11 pa lang ang pinagsabihan. Kasi sa Acts na nagmula yun, nagpinalitan na eh. Nung panahon na ni Pedro eh. Si Matayas ang naipalit sa kay Judas. So sinabihan niya yung 11. Sa mga apostol to sinasabi. Kaya naglalagay siya ng unang-una apostol. Kasi sa apostol, ibinibigay ang mandate ng utos ni Kristo. Kaya pag walang apostol ang isang iglesia, hindi tatag ng Diyos yun. So, sino nagtatag doon? Tao. Paraan ng tao. Ang may paraan ng Diyos eh. Ang paraan ng Diyos si Kristo. Kaya sabi ng Diyos, gawin nyo ang lahat ng bagay sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ibig sabihin, lahat ng bagay gawin in the way of Jesus, right? What is the way of Jesus? The Word of God. So, lahat ng gagawin natin, wala sa babantay sa Word of God. Na sila inyong bautismo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Na ituro nyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. To the end of this world. Kasi may end of this world eh. Pero matagal pa yung paggunaw ng mundong ito. Kasi marami pang magaganap. May 1,000 taong pang paghahari si Kristo. Yung iba akala magugunaw na. Pagbaba daw ng Panginoong Jesus, magugunaw ang mundo. Hindi. Ang pagbaba ng Panginoong Jesus, ang makakakita lang yung mga anak ng Diyos. Dadalhin doon sa alapa. Tapos pagdating ng 7 years of Great Tribulation, bababa si Kristo, kasama na tayo. Tapos maghahari tayo ng 1,000 taon. Habang naghahari tayo ng 1,000 taon, magpipreach ang mga anghel at tayo, at saka yung 147 tribes of Israel, para yung nando sa mga lugar ng mga bundok na nagubat,
Yung hindi naaabot ng Ebanghelyo, maabot yun. Wala nang maidadahilan ng tao na hindi siya nakarinig. Pati yung mga busabos dun sa mga bundok, sa mga lugar na yung papasukin natin lahat yun. And then the end shall come. Kasi kailangan may katarungan eh. Bago tapusin ng Diyos ang sanlibutan, ma-preach niya muna ang gospel sa lahat. Kaya ang hangakain ng mamatay ang Panginoon, bumaba pa eh. Nag-preach pa ng gospel si Kristo doon sa baba eh. Walang makakatuwid, pati yung mga patay doon, narinig din nila ang Ebanghelyo. Kaya tingin ko mga 3,000 plus pa ang pagkagunaw ng mundo eh. Kasi 2025 na ngayon eh. Dagdagan mo ng 7 years rito, 2032. Talagay nyo mga ilang taon para rapture na. 1 year, 2 years, 3 years, hindi natin alam. So any moment rapture. So maganda na tayo, yun ang message din kanina eh. Maganda tayo. Hindi natin alam ang oras ng pagbaba ng Panginoong Hesus. So, be spiritually prepared. Dapat nakikilala mo ang Diyos, ibig sabihin sinusunod mo kanyang mga utos. Sabi sa Psalm 103, alamin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo sa Kanya. Tayo kanyang bayan at mga tupa ng kanyang pastulan. So ang bayan ng Diyos tayo. Yung lahat ng tinawag ng Ama. Yung lahat ng ibinigay ng Ama kay Kristo. Yung nakarinig sa Ama at natuto, binigay kay Kristo. Yun ang bayan ng Diyos at ginawang iglesia. So inilagay ng Ama si Kristo bilang pinuno ng iglesia. Siya ang ulo ng iglesia. So para maitalagang kapangyarihan ng Ama, nagsugo ng Espiritu Santo at nagbigay ng kaloob ng apostol, propeta, evangelista, pastor, guro, mga iba't ibang wika, laying of hands, ministry of health, lahat ng mga ministeryo. Lahat ng kaloob na spiritual, ibinigay ng Diyos. Kaya walang madadahilan ng tao. Ni iglesia, wala kang pwedeng idahilan eh. Hinihintay lang ng Ama yung complete na pagbuo ng iglesia. Ephesians 4:30. Hanggang sa abutin natin lahat. So sa panahong ito ngayon, ang bayan ng Diyos, ang iglesyang tinatag ng Ama. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoong Hesus, na si Kristo ang siyang ulo ng iglesia, na nilagyan niya ng lahat ng kaloob ng spiritual, apostol, propeta, mga guro. So yan ang iglesia ng Diyos. So ang iglesia ng Diyos, kailangan abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya. Ibig sabihin, iisa na faith natin si Kristo lang. Wala tayong ibang pagtitiwalaan o pananampalataya o gagawin kundi si Kristo lang. Ang susundin lang natin ang utos ng Ama, ang Word of God, si Kristo, ang utos ng Ama. At ang pagkakilala sa anak ng Diyos. Kasi magpapakilala si Kristo sa atin every day, every minute, every hour eh. Ang pagpapakilala niya sa atin pag may sitwasyon. Pag may sitwasyon magaganap, magpe-pray ka tiyak eh. Panginoon, ano ba gagawin ko dito sa sitwasyon na hindi ko alam, wala ako alam. Ikaw ang nakakaalam, Ama, ano ito sasabot. Yung Espiritu Santo nasa iyo, yun ang magbubulong sa iyo na gagawin mo. So pag narinig mo ang isang tinig na hindi kontra sa Bible, yun na yung kalooban ng Ama. So gawin mo na yun. Huwag ka na magduda doon kasi hindi kontra sa Word of God, hindi kontra sa Bible. Eh. Pero pag kumukontra sa Word of God, huwag mong gagawin si Satanas yun. So para malaman mo, na iyon ay galing sa Diyos, nagagalak ang puso mo, payapa ka, at nasa Word of God, nasa Bible. So sigurado tama ang gagawin mo. If God is with us, who can be against us? Sigurado yung gagawin mo, ikakakapa mo pa. Sigurado meron tayong basis. Ang basis natin, Espiritu Santo at Word of God. Si Kristo at ang Espiritu Santo ang basis natin. Yun ang kalooban ng Ama. Ang makilala ang Ama, ang Anak at Espiritu Santo. Bautismo, ibig sabihin ng bautismo, ilubog tayo. Punuin tayo. Kasi pag inilubog ka, mapupuno ka ng tubig eh. Di ba? Ang tubig na pupuno sa atin, Word of God eh. Yun ang dala-dala ng Espiritu Santo, sabi niya. Hindi ako nagsasalita ng bagay na hindi ko narinig. Ang sinasabi ko sa inyo, yung aking narinig. So yung sinabi ng Ama kay Kristo, yun ang narinig ng Espiritu. Hindi siya nagsalita ng ibang bagay, yung narinig niya lang sa Ama na sinabi kay Kristo. Kaya nakakatiyak ang Espiritu Santo, galing sa Ama yung sinabi niya. At nakakatiyak din si Kristo. Kaya ang walang Espiritu ni Kristo, hindi siya Diyos.
Kasi para mapasa Diyos ka, ang Espiritu Santo ibinigay sa iyo ng Ama, ibinigay sa iyo ni Kristo. Kasi ang magsusugo ng Espiritu Santo, ang Ama eh. Kaya sabi ni Kristo eh, huwag mo kong hawakan, sabi kay Magdalena, hindi pa ako umaakyat sa taas eh. Pag-akyat ko na, pwede na. Kasi isusugo niya ang Espiritu Santo. Kaya hindi pa kasi naluluwalhati si Kristo, kaya wala pang Espiritu. Noong Old Testament, walang Espiritu Santo sa loob ng tao. Nasa labas, was upon. And the Holy Spirit was upon David. Nasa labas. Nauudyukan si David na Espiritu. Sa labas. Ngayon hindi eh. Nasa loob na Espiritu Santo, nasa labas pa. Walking and driven tayo eh. Naglalakad tayo sa Espiritu at dinidriven tayo ng Espiritu Santo. Kaya siguradong ligtas tayo eh. Kung susundin mo yung kautusan ng Espiritu Santo na Word of God. Kailangan abutin natin yung buong pananampalataya. Lahat tayo. Kailangan loobin mo yun. Abutin natin lahat. Yung pagkilala sa anak, sa Diyos hanggang sa lubos ng paglaki ng tao. Kasi magmamature tayo, hindi ka naman laging baby. Baby ka ba lagi? Hindi ka naman lagi yung dumedel. Kakain ka rin ng mga solid food. Yung mga solid food na ipakakain sa atin, mabibigat yun. Pero kailangan mo kainin, yun ang Passover eh. Kasi nung mag-Passover na ng Israel, nagpatay bawat pamilya ng lamb. Tapos ngayon, sabi ng Diyos, meron kayong kakainin niya, yung mapapait na gulay. Bilisan niyo yung pagkain. Kainin niyo ng mabilis at yung buong lamb. Magbigkis kayo ng bigkis ng katotohanan. Yun ang Passover. At ang Passover lamb, si Jesus Christ. So meron kakainin tayo mapapait na bagay. Yun yung mga pagkain ng mature na Kristiyano. Isang sample dyan, alam nyo, love your enemies. Pag nagawa mo na yung love your enemies, sa langit ka na no, kasi ang hirap gawin nun. Hindi nagagawa yun ng ordinaryong tao. Pray for those who persecute you. Do good to them that hate you. Kasi ang tao, pag nag-hate siya, hate ka rin eh. Di ba? Ngipin sa ngipin, hindi na ngipin sa ngipin. Hindi na eye for an eye na. Sabi ni Kristo, ibigin niyo sila kung paano kayo inibig. At ang pag-ibig ni Kristo, ibinigay ang kanyang buhay ng tayo, makasalanan pa. So, iibigin mo lahat ng tao. Hindi lang mga kapatid mo sa pananampalataya o mga pamilya mo, hindi. Lahat ng tao. Kasi ang Ama, for God so loved the world eh. Kaya lang, hindi naman lahat maliligtas eh. Merong walang pananampalataya, sabi sa sa 2 Thessalonians 3:2. Merong masasamang tao na wala talagang pananampalataya. Eh alam ng Ama yun eh. Kung sino yung bibigyan niya ng pananampalataya. Kaya beforehand, nasulat na pangalan natin sa aklat ng buhay, it is finished na eh. Consummatum. Kaya nung matapos ni Kristo, yung kalooban ng Ama, consummatum na din yun. Alam na ng Panginoong Jesus din lahat, kaya pinagpe-pray tayo lahat ng Panginoon. Ang Panginoong Jesus nagpe-pray pa rin hanggang ngayon. At binigyan tayo ng karapatan sumama sa prayer every Thursday. Yung ipinagpe-pray ng Panginoong Jesus na mga kukumpletong bilat ng hindi naman natin alam yun, siya nakakaya, hindi na pinagpe-pray. Kaya sinasabi ko, Panginoon, yung pong pinagpe-pray mo ng mga anak ng Ama na kukumpleto sa punuan ng hindi po pinagpe-pray namin. Hindi naman natin pwede magmarunong tayo na ito ay pagpe-pray mo, ito. Paano mo nalaman yan? Diyos ka ba? Kaya umaasa tayo sa Diyos. Kung ano yung prayer ni Kristo, yun din ang prayer natin. Kaya tayo sumasama sa ministry of prayer sa huling araw. Kasi matatapos na rin ang prayer ng Panginoong Jesus pag nag-rapture na eh. Tapos kapag na-preach na ang gospel to all, and then the end shall come. Tsaka lang gagawa ng dagat-dagatang apoy, magkakaroon ng last judgment. Itatapon ng demonyo, ang false prophet doon sa dagat-dagat, at lahat ng mga tao na hindi sumasampalataya. At saka siya gagawa ng bagong langit at bagong lupa. So bababa ngayon yung New Jerusalem. Pag gumagawa na ng New Heaven and New Earth, wala na dagat, wala na eh. Bababa yun, doon na tayo titira. At ang ginagawa ng Panginoong Jesus ngayon, naghahanda ng tirahan natin sa New Jerusalem. Kasi sabi sa John 14, basahin natin. Pag naipaghanda na, tsaka siya bababa eh. Basahin natin. John 14, 1, 2, 3. Gawin natin hanggang 4. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya din naman kayo sa akin. Alam niyo marami sumasampalataya sa Ama, pero hindi sumasampalataya kay Kristo. Lahat ng religion, nilalahat ko na. Ama lang ang sinasamba nila, ang si Jesus Christ, sinantabi nila. Yung iglesia lang ng Diyos na buhay at sumasampalataya sa Ama, kumikilala ang Diyos at kumikilala ang Diyos kay Kristo. Tayo lang ng mga anak ng Diyos. The rest, wala na, puro Ama. Tinan nyo, suriin nyo lahat ng religion, puro Ama.
Kaya sabi yung nagpapatuloy, hindi nanananang sa aral ni Kristo, wala ang ama, wala ang anak. Sabi sa 1 John 2:9. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Ang bahay ng ama, yung New Jerusalem, na nandun sa third heaven. Maraming tahanan daw dun. Kung di gayon ay sinabi ko sana siya, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. So gawa na yung mga kwarto dun eh. Ihahanda niya lang yung paglalagyan. So ilalagay tayo dun. Pagbaba ng Panginoong Hesus, dun muna tayo sa Alapaap. Hindi muna dun sa New Jerusalem. Tsaka na muna yun. So sa Alapaap muna, sabi sa 1 Thessalonians 4:16. Magmimit ang Panginoong Hesus tayo sa Alapaap. Kasi maghihintay tayo eh. Ng 7 years of Great Tribulation. After the 7 years of Great Tribulation, bababa si Kristo. Tutulungan niya ang Israel. Kasama na tayo din pagbaba. Pag napatay na ni Kristo lahat ng kalaban, i-establish ni Kristo yung kaharian sa lupa. 1,000 taon siya mag-ahari. Ngayon, ang gagamitin niya, mga anghel tayo at ang 144,000 tribes of Israel. Pag na-preach na ang gospel to all the world, last judgment na yun. Tsaka lang magkakaroon lang, at tsaka lang makakasama yung nakapakaw sa krus. Yung sinasabi na, Panginoon, ipagsama mo po ako sa iyong paraiso. Oo, sinasabi ko sa iyo ngayon, sinasabi ni Kristo ngayon yung kausap siya, ipagsasama kita. Future yun. Ipagsasama kita sa aking paraiso. So sa last judgment pa yun. Yung iba akala nandun eh. Wala pa nakakakita sa ama, anak pa lang. Lahat ng namamatay, kapag matuwid ka, nasa ilalim ka ng dambana ng Diyos sa langit. Kapag ikaw masama, nasa Hades ka. Lugar ng mga masasamang tao yun, mga suwain na espiritu. So ang first resurrection, yung munang nandun sa sa ilalim ng altar, ang bubuhayan. Magkakaroon ng glorified body. Pagdating ng second resurrection, tsaka na yung nandun sa mga Hades, yung itatapon sa impyerno. Kasi ang first resurrection, para sa mga ligtas yun eh. Kaya sabi, mapalad yung makasama sa first resurrection. Yung second resurrection, judgment yun, condemnation yun. Sa impyerno, punta nila lahat to. Kaya binuksan ng libro sa langit, si Kristo ang hahatol sa lahat eh. Binigay na ng Ama ang paghatol kay Kristo sa langit at sa lupa, sa mga patay at sa buhay. Bubuksan din yung Book of Life. Yung nasa Book of Life, hindi nahahatulan yun. Kasi nasa Book of Life na nga eh. Libro ng buhay, kaya hindi na mamamatay, glorified body na eh. Ngayon, ang hahatulan libro, yung bumatay sa tama't mali, nagawa nila. Yung kumain ng bunga ng pagkaalam ng tama't mali. Yun ang unang-unang ginawa ni Lucifer eh. Kinain niya yung pagkaalam ng tama't mali eh. Kaya ngayon, yun din ang ginawang paraan niya sa tao. Hanggang ngayon, yun din ang paraan niya. Maging Diyos ka ng sarili mo. Gawin mo gusto mo. Ayon sa karunungan mo, kabaitan mo, gawin mo. Iisa lang ang utos ni Satanas, do what thou will. Gawin mo yung gusto mo. Ang tawag doon, malayaw. Wala kang batas sa ibabaw mo. Walang umo-over sa iyo. You are above the law. No one is above the law. And the law is God. And the law of God is Jesus Christ. Kaya kung ikaw sumusunod sa kautusan ng Ama, susunod ka sa kautusan ni Kristo. Ikaw yung hinirang, ikaw yung napili. Ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw yung inihahanda. Magpapatuloy ka lang sa pananampalataya. Gusto kong basahin ulit lagi yung favorite verse ko yun. 1 Corinthians 15, 1-2. Kasi dito, sinisigurado kaligtasan dito eh. Sure naman talaga kaligtasan eh. Tapos na nga eh. Ligtas na tayo sa pag-asa. Eh, in realidad, hindi pa eh. Wala pa tayo sa langit eh. So, maghihintay ka. Hindi ka pwede magmadali. Punta ka na sa langit. Eh, kung pwede sana pumunta na sa langit ngayon, ipupunta na tayo lahat. Eh, hindi. Maghihintay ka. We have to live the now moment. Kasi yung now moment, yun yung precious time na binigay ng Diyos sa atin eh. Kasi kung mabubuhay ka sa nakaraan, malulungkot ka lang, sisisihin mo sarili mo. Kung mabubuhay ka sa future, mystery yun, natatakot ka. So kung mabubuhay ka ngayon, it is a free gift. Kaya yung gusto mong gawin ngayon, na may kapangyarihan ka, gawin mo na. Kasi hindi mo alam paano kung mamatay ka. Gawin mo na. Sure ka ba? Ang humahawak ng buhay, ang Diyos. Eh paano kung mahulog ka? Kahit babanal ka eh. Ito nakasulat lahat ng tao eh. 9:12 ng Ecclesiastes 9:12.
Ang sigurado lang sa atin, mamatay man tayo at mabuhay, sa Diyos tayo. Pero mas gusto natin yung hindi mamatay, di ba? E paano nga ang Diyos ang umahawak? E paano kung doon ka dumaan? Ecclesiastes 9:12. Hindi mo naman pwede sabihin, Diyos, huwag mong gawin niya. Siya yung Diyos eh. Siya yung gumawa sa iyo. May kapangyarihan ka ba? Sabi sa Romans 9. May kapangyarihan ba yung yung container na gumawa ng container? Ano ba Tagalog sa container? Yung gawa sa putek, ano ba tawag sa Tagalog doon? Paso. Yung lahat, yung pang gumagawa ng paso yung ikaw ba ginawang paso may kapangyarihan na pang ganawin mo kung ganitong paso ang gumagawa ng paso ang Diyos Hindi mo pwede, kung ano ang gusto ng Diyos sa atin, magagawa niya yun. Kaya hindi ka dapat matakot mamatay. Kung nasa Diyos ka, ano katatapat mo? Hindi mo naman makokontrang patay ka ng Diyos. Di araw-araw ka maghanda, araw-araw ka magsisi, araw-araw mo kausapin ng Diyos na, Lord, kung mamamatay ako, sa langit ako ha. Lord, every second of your life, sabihan mo na sabihan ng Diyos para marinig ka niya lagi. Ecclesiastes 9:12. Sapagkat hindi rin nalalaman ng tao, tao tayo, di ba? Hindi nalalaman ng tao ang kanyang kapanahunan. Ang Diyos lang nakakaalam nun yung time ng ipanganak ka, alam ng Diyos Kung mamamatay ka, alam niya rin yung time of death mo. Kung hindi ka mamamatay, alam niya rin yun. Siya ang all-knowing God, He is the Almighty God Pero let us be safe. Maging marunong tayo matalino, spiritually prepared. Hindi mo alam ang araw ng bukas, mamaya nga lang, hindi mo alam bukas pa. So spiritually prepared lagi. Sapagkat hindi rin nalalaman ng tao ang kanyang kapanahunan kung paano ang mga isda na nahuhuli sa masamang lambat at kung paano ang mga ibon na nahuhuli sa bitag, gayon ang mga anak ng mga tao. Kahit ba Kristiyano tayo, di ba mga tao pa rin tayo? Anak ng mga tao tayo, di ba? O di kasama tayo doon. Pero nakakasigurado ako na mamatay man tayo sa buhay, sa langit tayo. Kasi sure na salvation Tapos na nagawa na Tinanggap na natin ang salvation. Pumayag na tayo, si Kristo na ang Diyos at tagapagligtas na. Ang problema, yung iba, ang gusto, Diyos lang si Kristo, hindi Panginoon. Ang gusto lang nila, maligtas sila. Ayaw nilang ang Panginoon kasi susunod ka sa utos ni Kristo. Kasi ang Panginoon may alipin. Ngayon yung pagka-alipin natin, sabi ng Panginoon, hindi ko na kayo tatawagin alipin, kundi kaibigan. Kaibigan ko na kayo, hindi kayo alipin. Alam nyo kung ano, kwentuhan tayo, alipin. Ang alipin kasi hindi pwedeng makipag-chat sa mga amo, wala kang gagawin, hindi maglinis, maglaba, magluto. At lahat ng utos susundin mo. Si Kristo hindi An officer na gentleman siya. Kahit officer siya, gentleman siya. Halika, kwentuhan tayo. Ano ba gusto mong pag-usapan natin? O gusto, ganito. You sat up with me. Kaya sabi, yung kumakatok sa pintuan at nagbukas ng pinto, papasok ako at kakain kami magkasalo. So, ibig sabihin, meron ng friendship. Meron chatting na. Meron relationship na totoo. So, yung relationship natin si Kristo, palakasin mo yun, patatagin mo yun. Hihingi ka lagi ng espiritu ng karunungan, kaalaman, araw-araw, anointing. Magpakumbaba tayo sa Diyos kasi ang Diyos lang ang gagawa sa atin. Wala tayong magagawa. Apart from God, we can do nothing. Sa King James pa nga, hindi apart Paraphrase yun Without me, you can do nothing. Kasi iba yung apart nandun, pero malayo Pero yung without me, wala talaga. Without me, you cannot do nothing. Pag wala si Kristo sa iyo, wala kang magagawa. Hindi lang apart, wala Without me, sa King James Version. Kaya kung bibili kayo ng Bible, King James Version, huwag yung new. Sinira din nila ngayon ng new King, yung old King, yung meron pang thou, thy. Dali lang naman yung thou, dida. Yung thou, dida rin yun. Ano lang sila panahon ng mga Old English nun, kaya gano'n ang mga words Yung di ba, amen, nay, mga gano'n. Tuloy natin to. Sapagkat hindi nga nalalaman ng tao ang kanyang kapanahunan. So, to be safe, magsigurado tayo. Abide in God lagi. 1 John 4:16.
At ating nakikilala, ating sinasampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. At ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos. At ang Diyos ay nananahan sa Kanya. So malalaman mo nananahan ng Diyos sa iyo, may pag-ibig ka. Sino ba pag-ibig ng Diyos? Si Kristo. So paano ka ngayon mananahan sa pag-ibig? Nananatili ka sa Word of God na sumusunod. Talagang nakaredy ka any moment. Lahat ng sitwasyon ng buhay, Lord, ano ba Word of God dito? Laging ganun ang tanong mo agad. Parang nung sabi ni Kristo, meron sa inyo isa ako pagkakanulo. Meron sa inyo sa akin, tatatwa ako. Ano sabi ng mga apostol? Ako ba yun? Ako ba? hindi nagturo yung mga apostol. Sabi, ako ba? Ako ba? Baka nga ikaw Di ba? Di dapat ayusin mo na sarili mo. Ako ba, Lord? Laging may ahol pa. Laging tayo mo ituturo iba. Turo mo sarili mo. Pag may nangyari sa iyo, turo mo sarili mo. Huwag yung iba. Hindi kagaya ng ginawa ni Eva at ni Adan. Di ba? Nagturuan. Ano sabi ni Eva? Kasi yung ahas po dinaya po ako nung ahas. O pagdating naman kay Adan, pinakain po ako nung babae si Eva. Di ba? Human responsibility ni Adan kasi Adan ang may kasalanan. Pumayag siya. Dapat nagmatigas siya. Hindi siya pumayag kay Eva. Alam niya, utos na Diyos. We rather obey God than men. Dapat ang sinunod niya, utos na Diyos, hindi utos ni Eva. Ano nangyari? Nung ma-under desire. Kaya huwag niyo i-under desire ang asawa niyo. Mawawala kayo sa Garden of Eden. Mawawala support. Diba, na-under desire si Adan, sumunod siya sa babae. Ang namuno, babae, nagpasakaw siya. O di tinanggal sa Garden of Eden. Ay di wala supply. Magtatrabaho ka. Kaya ang trabaho, sumpa yan Kaya para maalis ka naman sa sumpa na trabaho, iikapot ang dugo mo. Nasumpa Isinusumpa ang lupa sa iyo, magbubungkal ngayon sa pamamagitan ng pawis mo, kakain ka. You have to work. Magtrabaho ka. Hindi magbubunga ang mga pananim mo. Susumpain ko ang lupa. Pero naaalis ang sumpa na kapag bumabalik sa Garden of Eden. May paraan ng Diyos kasi lagi Sumunod ka lang sa kalooban ng Diyos at hindi kita bibigyan din ng sakit. Kasi ang Diyos nagpapahintulot ng sakit Sabi sa Exodus 15:23. Exodus 15:26. At sinabi kung iyong didinggin ng buong sikap, ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ng matuwid ang kanyang mga utos at didinggin ang kanyang puso, at iyong gaganapin ang lahat ng mga pinag-uutos at palatuturan, wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo. Nagaya nilagay ko sa mga Ehipsyo sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. So wala. Bigyan man tayo ng sakit ng Diyos, lagnat lang. O isang lehas lang yan, tanggal na yan. Hindi pa wala yan. Hindi tayo bibigyan. Bigyan man tayo ng matinding sakit ng Diyos sa ikamamatay, may reason siya doon. Maaaring may masamang mangyayari sa iyo, kaya ako, kunin ka na. Ang matuwid na mamatay dahil siya may masamang magaganap. Exodus 23:25. At iyong paglilingkuran ng Panginoon mong Diyos at kanyang bapaspasan ng iyong tinapay at ng iyong tubig at sa aking aalisin ang sakit sa gitna mo. O kita nyo? Lagi tayong healthy. Kasi napakasarap ng healthy. Kasi ang dami mong pera, hindi ka naman malusog, hindi ka healthy. Paano mo magagastos yun? Hindi pagkain, hindi ka makakain ng gusto mo dahil bawal kainin. Diba? Doon ako sa kukunti pera, nakakakain naman ng maayos, nakakapunta sa gustong puntahan. Pero ang gusto ng Diyos, pagpalain tayo Sa mga huling araw na to, kaya madalas yun sabihin sa inyo, pagpalain nyo ng mga magulang nyo at mga kapatid nyo. Yung anak mo, hindi mo magpapamilya, hindi mo na pagpapalain, automatic. Hindi. Bigyan mo, maging ano ka talaga. Bigyan mo ng pagpapala. Ilibre mo sila lagi. Sama mo sila, lagi mag-lunch. Lunch lang. Ilibre mo sila. Ako, ginagawa ko sa mga anak ko Inililibre ko sila pag yung day off nila, day off sila, day off sila. O, sa inyo gustong kumain.
Kasi aanin natin yung pera, aanin natin yung pagkain. I-evac mo lang yan. Di ba? O, lega. So, nagkakaroon ng ng banding ang pamilya. Mas maganda kung pupunta kayo sa lugar na magandang lugar. Doon kayo doon kayo kakain. Mas maganda kung mga 2 days and 3 nights kayo na magbabanding sa isang lugar na maganda. Kahit malaking gastos, kung may pera naman, di gastos mo, ano gagawin mo sa pera? Yung ngayon, hinihintay nila yung tatanggap na 100,000, 100 years. Paano pa magagawa? 100 years. Yun kang 90 years old ka lang, sana ko si Enrile ka. 94 na yata, ang lakas pa. Ano kaya nun? Pero sinabi niya, wala siyang ginawa. Kung kinakain niya lang, isda gulay. Tsaka mga halimaw. Seafoods, isda gulay lang kinakain niya. Maingat siya sa pagkain talaga eh. Doon dinadali si Eva siya sa pagkain, di ba? Huwag niyong kakainin yung bunga ng pag-aalam ng tama. Ano pa? Iisa nga ang utos, sinuway pa. Nilabas kayo sa Garden of Eden. Trabaho kayo. Masumpa kayo. Pati sa panganganak, hindi sana man masakit manganak ang babae. Kaso nasumpa. Kaya sabi, sa panganganak mo, maghihirap ka. Dahil nasumpa ang babae. Dahil dininig mo ang tinig ng asin. At ikaw naman lalaki, dininig mo ang tinig ng babae. Magtatrabaho ka. Magbubungkal ka ng lupa, sinusumpa ko ang langit at lupa sa iyo. Simula ngayon, magbubungkal ka. Kaya naging farmer si Adan eh. Napakahirap na magsasaka nung nakabilad ka sa araw doon. Magbubungkal ka ng lupa. Nakasumpa, hindi pa magbubunga. Kaya ang ginawa ng Diyos, nagbigay ng solusyon sa atin. Kita mo sa langit, walang magtatrabaho. Kaya mo kami mga pastor, kami unang pinagpala, wala kami trabaho. Pero nakakainip yung walang trabaho, kailangan may gawin ka eh. Kaya ang ginagawa ko na lang, yun nga, lunch, libre ko kayo lunch. At least may magawa every once a week. Ang hirap na walang ginagawa, alam nyo, doing nothing is the workshop of the devil. Sana kung marunong ka magpalampas ng mga thoughts, alam mo kung paano mag-wasting time. The secret of life is wasting the time. You got to learn wasting time. Kasi kailangan matutunan mo yung wasting time. Nag-waste lang tayo ng time. Paikot-ikot tayo mga kapatid. Paikot-ikot lang tayo sa ilang. Hindi nyo napapansin buhay nyo. Pagkising ninyo, maliligo, kakain, dadalbaho. Tapos nagmamadaling umabay, matutulog. Tapos na, pinabawas na gano'n. Araw-araw yun, di ba? Eto lang linggo tayo na kakaroon ng break, nakakasama natin ng Diyos sa worship. Yung iba mga absent pa. Ito na nga lang yung time na magkakapag-fellowship ka sa in-optional, at least 2 hours lang. Samantalang kapag ikaw ay nag-uubos ng oras mo sa ibang lugar, sa sanlibutan, kahit 1 linggo tayo dito, ito 2 hours lang, wala pa nga 2 hours, matatapos na preaching ko eh. Na, tapos na kaya.